Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Noli. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. 2:00 ng hapon na mga sandaling yun, nang magising ang binatang si Noli. Napuyat ito dahil dumayo pa sila ng pinsan na si Philip sa pestahan sa kabilang baryo. Nagmamadali itong lumabas ng kwarto upang magpunta ng banyo nang mapansin ang nanay na si Linda na may sinisilip sa bintana. "O Nay, ano pong sinisilip niyo dyan?" tanong ni Noli. Sinenyasan lamang ng ina ang binata na lumapit sa tabi niya. Kagad naman itong lumapit at nakisilip doon sa bintana. Dito nakita niya ang kaganapan sa kapitbahay. "Nanay, ano po bang merong kina Ate Ninya? Bakit ang dami pong tao sa bahay?" Wala na yata yung lola ni Ninya." "Naku, wala na po si Kadoming. Anong oras daw po namatay?" "Mga 9:00 kanina. Palibhasa kasi tanghali ka na gumigising. Nahuhuli ka na sa balita. Ay nako, ang mga kabataan talaga ngayon." Nay, ginabi na po kami ng uwi ni Philip eh. Ano daw po ba yung kinamatay ni Kadoming? Kahapon lang ng umaga eh. Nakita ko pa yun na bumibili sa tindahan ni Aling Nena. "Atake raw sa puso yung sabi ni Ninya." "Naku, kawawa naman pala si Kadoming." "Abay oo nga eh. Mamaya nga magpunta tayo doon. Makipaglamay na tayo." Pag-uusap ng mag-ina. Nagmamadaling pumunta sa kusina si Linda, habang naiwan si Noli na nakatingin pa rin sa kapitbahay. Bahagya itong nalungkot sa sinapit ni Kadoming at ng pamilyang naiwan ito. Lalong-lalo na si Ninya, dahil alam ng lahat na mahal nito ang lolo Doming niya. Kinagabihan, nagpunta ang mag-ina kasama ang pinsan nitong si Philip sa lamay. Madami rin ang mga taong bumisita noon. Kaya naman si Nanay Linda na lamang ang pumasok sa loob ng tahanan. Naiwan ang dalawa sa labas. Habang nakatambay, nagkwentuhan muna sila ngunit natigil ito nang may mapansin si Noli. "Philip, tignan mo nga yung lalaking nakatayo sa may halaman. Parang ngayon ko lang nakita yun dito sa atin ah." Wika ni Noli. Nilingon naman ni Philip ang sinasabing lalaki nito. "Ah, ayun ba? Si Mang Melchor yan eh." "Oh, ba't kilala mo? Close kayo?" Madalas siyang bumibili ng tinda na ulam ni Mama. Alam ko nga ang paborito niyang ulam eh. Hulaan mo kung ano." "Ano nga pare?" Di dinuguan." "Oh, parehas pala kami ng paborito, no?" "Jesus, aswang kanino." "Ha? Anong aswang sinasabi mo?" "Wala. Tara na nga sa loob, baka may sopas pa." Pag-uusap ng magpinsan. Hindi pa rin maalis ang tingin ni Noli sa lalaking si Melchor. Kaya naman, itinulak ito ni Philip papunta sa pinto ng bahay. Bandang 12:00 na ng gabi, nang magpasyang umuwi si Noli. Habang palabas sila ng bakuran, muli nilang napansin si Melchor na naroon pa rin sa may halamanan. Ipinagsawalang bahala ito ng magpinsan. Tumuloy na lamang sa pinakamalapit na tindahan sa kanila upang magpagpag. Hanggang sa 3 araw na ng lamay ni Kadoming,
Hindi na ganong karami ang taong bumibisita. Marahil sa huling gabi ng lamay na lamang ito muling magsisipuntahan. At dahil kapitbahay lang ni Noli sina Ninya, palagi silang pumupunta ni Philip doon. Ngunit ng gabing yun, bigo ang dalawa na makabisita. Nagpatulong ang kapatid ni Noli sa isa nitong proyekto. Anong oras na din sila natapos? Kinabukasan, nagising si Noli dahil sa ingay ng mga tao mula sa labas. Dali-dali itong lumabas ng kwarto upang makiusisa sa kung anong rason kung bakit maingay sa labas. Bumungad kagad sa kanya ang kumpol ng mga tao na nasa harapan ng tahanan ni Ninya. Nay, ano pong merong kina Ninya? Tanong nito kay Nanay Linda na kunwari pang nagwawalis sa bakuran nila ng mga tuyong dahon. Lumapit ito kay Noli. Umaktong may ibubulong dito. Nawawala yung katawan ni Kadomeng. Nagulantang si Noli sa sinabi ng ina. Ang kaninang inaantok pang diwa, biglang nagising sa balitang sinabi sa kanya. Paano, Nay? Paano naman nawala yung katawan ni Kadomeng? Hindi naman yun pwedeng maglakad ah. Otomatikong hinampas ng walis tingting ni Nanay Linda ang anak. Abay, puro kakalokohang bata ka. Masamang magbiro sa patay. Aray naman po. Paano naman kasi mawawala yung bangkay, Nay? Aba, malamang may kumuha kaya nga nawala. 3:00 daw na madaling araw nung nawala. Nakatulog ang bantay noong paggising, nakita na lang na puno ng saging ang nasa kabaong. Nangilabot ang buong katawan ni Noli sa kwento ng ina. Sa tanang buhay ngayon lamang nakarinig ng balitang ninakaw na patay. Sino naman po kaya yung magdanakaw ng bangkay ni Kadomeng? Walang may alam pero malakas ang kutob ng mga kapitbahay natin. Naaswang ang kumuha kay Kadomeng. Nanay, hindi naman totoo yung mga balbal eh. Muli itong hinampas ni Nanay Linda. Huwag mo ngang lakasan yung boses mo. Baka nasa tabi-tabi lang yon. Ay nako, si Nanay naman nagpapaniwala sa mga ganun. Tigilan nyo na nga po yung kakabarkada kay Aling Auring. Kung ano-ano na pong nasasagap nyo eh. Nang dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon ng malawakang paghahanap. Ilang araw din ang inabot ngunit wala ni isang bakas ng katawan ni Kadomeng na natagpuan sa kahit saang sulok ng baryo. Katulad ng hinala ni Nanay Linda at Aling Auring, ang aswang ang naiisip ng mga tao na pangunahing salarin sa nangyari. Bagamat hindi naniniwala, palagi pa rin namang sumasama sa paghahanap sina Noli at Philip. Napadpad na tayo rito malapit sa panan ng bundok ah. Hanggang ngayon, wala pa rin naman tayong nakikita. Oo nga eh. Ilang araw na din tayo naghahanap. Wala pa rin pag-usad. Patuloy lang sa paglalakad ang dalawa nang may maapaka na matigas na bagay si Noli. Teka, ano to? Pinagmasdan nilang mabuti ang natapakan. Kagad nagkagulo ang dalawa. Nang makumpirmang buto ng tao ang natapakan ni Noli. Pare, yan yata yung buto ni Kadomeng eh. Naku po, natapakan ko pa. Napansin ng mga kasamahan nila mula sa baryo na nagkakagulo ang dalawa. Kaya minabuti ng isa nilang kapitbahay na si Mang Matias na lapitan ang dalawang binata. Ano bang pinagkakaguluhan yun ng dalawa?
Tanong ni Mang Matias. Nilingon ni Noli ang matanda at kagad ipinakita ang buto sa lupa na kanina lamang ay natapakan. Mang Matias, may buto ho! Wika ni Noli. Kagad namang sumunod ang matanda. Ay siya nga, buto nga yan ang tao. Mang Matias, hindi kaya kay Mang Doming yang buto na yan? Tinawag naman ng matanda ang mga kasamahan. Ipinakita ang nakitang buto. Hinala ng iilan. Yun na nga ang buto ni Kadoming. Kaya naman kagad silang naghanap sa naglalakihang talahib sa lugar. Nagbabaka sakali na makita pa nila ang ibang parte ng katawan. Maya-maya pa, sumigaw ang isa nilang kasamahan. Natagpuan na nito ang iba pang buto ni Kadoming. Nagsipuntahan naman ang lahat. Tumambad sa kanila ang isang kalansay. Makikita rin sa lugar ang gula-gulanit na barong-barong na suot ni Kadoming noong nakaburol pa ito. Si Kadoming na nga ito, mga kasama. Aswang nga kaya yung may kagagawa nito sa bangkay ni Kadoming? Hindi imposible. Mukhang tama nga si Auntie at yung iba nating kapitbahay. Aswang nga talaga yung pwedeng gumawa nito. Naging mabuting tao at mamamayan ng sityo si Kadoming. Walang sino man ang nagawa niya ng masama. Kaya malamang, hindi tao ang gumawa nito. Tama kayo mga bata. Aswang nga ang nakikita kong sila rin sa pangyayaring ito. Tignan niyong maigi ang mga buto. Sabay pang napatingin ang magpinsan. Kung mapapansin niyo, wala nang natitirang laman sa katawan ni Kadoming. Sinaid talaga ito. Kung ito ay ninakaw lang para itapon dito sa paanan ng bundok, dapat maaagnas pa ito, ngunit ngayon, purong buto na lamang. Wika ni Mang Matias. Napatango naman ang dalawa na para bang sumasang-ayon. Mahirap bang paniwalaan? Dapat mas doble ingat ang mga taga-baryo. Sasabihin ko ito kay Kapitan. Utusan niya ang mga tanod na magpatrol tuwing sasapit ang gabi, para na rin sa kaligtasan ng lahat. Mang Matias, hindi po ba dapat hulihin muna yung aswang? Paano mo huhulihin ang nilalang na minsan ay hindi mo pa nakita sa tanang buhay mo? At saka panigurado, hindi rin ito papahuli sa inyo. Mabuti pa ay magsiuwi na kayong mga bata kayo. Lumalarim na rin ang gabi. Wika ng matanda. Nagpasya ang dalawa na umuwi na lamang dahil sa sinabi nito. Habang naglalakad, hindi nila maiwasang mapag-usapan ang nasaksihan kanina. Pare, paano kaya kung makita natin yung aswang habang pauwi? O ba syempre, tatakbo ko kagad. Ano kayang itsura nun, no? Sabay namang inisip ng dalawa ang itsura at pareho silang nangilabot. Nasa kalagitnaan sila ng pagtatakutan nang isang lalaki ang biglang lumitaw sa hindi kalayuan. Nakatayo lamang ito sa ilalim ng posting may kumukurap-kurap pa na ilaw. Pare, nakakatakot yung lalaki sa may poste, oh. Baka yan na yung aswang na sinasabi nila. Ano? Tatakbo na ba tayo? Bilisan na lang natin yung paglalakad, pare. Hindi na nakasagot pa si Phil. Inunahan na nito ng takbo ang takot na nararamdaman. Napatakbo na lamang din si Noli. Sa pagdaan nila sa harapan ng lalaki sa poste, unti-unting bumagal ang pagtakbo ng dalawa. Dahil napansin nilang normal na tao naman ang nakatayo. Teka,
Si Mang Melchor ba yun? Oo, si Mang Melchor nga. Anong ginagawa niya doon sa poste? Nananakot ba siya ng tao? Nang makalagpas na sa harapan ng poste ang dalawa, nagmadali sila muling maglakad. Nang mga oras na yun, iisa lamang ang naiisip nila. Bakit? Parang amoy nabubulok. Oo nga eh. Nasusuka na nga rin ako. Kaya bilisan na natin. Makalipas ng ilang minuto, narating din nila ang tahanan ni Noli. Hinihingal pa ang mga ito nang mapansin ng nanay ni Noli. O kayong dalawa, ano bang nangyari sa inyo? Para kayong hinahabol ng aso ah. Tumatawa-tawa pa si Nanay Linda. Samantalang pawang hindi makapagsalita sina Noli at Philip. Nang makahinga ng maluwag, nagtanong na ito. Nay, si Mang Melchor kasi nakatayo doon sa may poste. Nakakatakot po. Oo nga, auntie. Ni hindi nga siya kumikilos eh. Tsaka pagdaan namin, may naamoy pa kaming nabubulok. Ano ka mo? Amoy nabubulok? Yung amoy ba parang nabubulok at amoy malansa? Mabilis namang tumango ang dalawa. Tila nabalisa si Nanay Linda sa naging tugo ng mga ito. Dali-dali niyang kinandado ang pinto. Isinara ang mga nakabukas na bintana. Kayong dalawa, wala na munang lalabas. Dito ka na rin matulog, Philip. Hala, bakit naman po, tiya? Hindi pa po ako nagpapaalam kay mama. Baka makasalubong niyo pa ulit yung aswang. Kaya mas mabuting nandito lang kayo. Hindi na muling nagsalita pa si Nanay Linda. Naiwan ang dalawang binata sa sala ng tahanan na puno ng katanungan. Hindi nila malaman kung tama ba ang hinala nila na si Mang Melchor ang aswang o talagang natakot lang ang nanay sa sinabi nila. Lumipas pa ang mga araw. Hindi pa rin humuhupa ang bali-balita tungkol sa nangyari sa bangkay ni Kadomeng. Marami ang naging opinyon ng mga tao sa pangyayaring yun. Merong nagsasabi na may lihim na kaaway si Kadomeng. May iba naman na baka sa ipinagbabawal na gamot. Lahat ng chismis na pwedeng kumalat ay nadinig na ng lahat sa baryo. Ngunit dahil nga sa ebidensya at teorya ng mga nag-imbestigang pulis, hindi tao ang may kagagawa nito. Batay sa kalansay na nakuha, pulido ang pagkakasaid ng laman mula sa katawan at tanging buto na lamang talaga ang naiwan. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang kapamilya ni Kadomeng sa sinapit ng matanda. Katulad ni Nanay Linda at Aling Auring, naniniwala ang mga ito na isang aswang ang kumuha sa bangkay ng kaanak. Samantalang sina Noli at Philip naman, ilang linggo nang hindi pinapalabas ng ina dahil sa takot na muling makasalubong ang aswang. Ilang linggo ding binabagabag ang isipan ng dalawa sa posibilidad na si Mang Melchor ang aswang. Ngunit wala naman silang sapat na ebidensya upang patunayan ang hinala. Hanggang sa may isang trahedya muling nangyari sa kanilang baryo. Isang bata naman ang nalunod. At nang maiburol ang katawan ng bata, marami ang pumupunta araw-araw para makiramay sa namatayan na pamilya. Sa lamay, naroon muli ang dalawang magpinsang sina Noli at Philip. Maliit lamang naman ang baryo, kaya halos magkakakilala ang mga tao doon. Tahimik sa loob ng chapel. Tanging ang madidinig lamang ay hikbi ng ina ng bata. Sa gilid naman,
Naroon ang iba pa nilang kapitbahay upang tumulong sa pagtanggap ng bisita. Nakaupo lamang ang dalawang binata nang meron silang mapansin. Bagay na nakita na nila noong nakaraan na lamay ni Kadoming. Tignan mo, si Mang Melchor na naman ba yun? Aba, oo nga no. Ano na naman kaya ang ginagawa niyan sa labas? Tapos nakatayo pa. Parang estatwa na hindi kumikibo. Ganyan din siya noong lamay ni Kadoming ano. Ewan ko ba pare, may iba akong kutob dyan kay Kamelchor na yan eh. Nagkatinginan ang dalawa. Saka bumulong si Philip kay Noli. Hindi kaya yung aswang at si Mang Melchor, iisa? Hindi malabo no? Base sa mga ikinikilos niya mula noong nakaraan pa. Kung sabihin kaya natin kay Kapitan? Pero wala naman tayong sapat na ebidensya eh. Di maghanap tayo ng ebidensya. Saan at paano naman tayo makakahanap? Ni hindi nga natin makausap yang si Mang Melchor eh. Pupunta tayo sa bahay niya. Ha? Baliw ka na ba? Di ba delikado yung gagawin natin? Paano kapag nahuli tayo? Hindi yun. Ako nang bahala sa'yo. Pag-uusap ng magpinsan. Marahang tumayo si Philip. Sinundan naman ito kagad ni Noli. Ngunit sa paglabas nila ng chapel, nakabungguan nila ang taga-baryo rin na si Dante. Pirmi lamang itong nakatayo sa entrada at diretsyong nakatingin sa kabaong ng bata. Pasensya na po kayo, Mang Dante ha. Ngunit hindi ito sumagot kaya naman dumiretso na lamang sa lakad sina Noli at Philip. Madali silang nagpunta sa kinatatayuan ng maliit na kubo ni Mang Melchor na hindi kalayuan sa may ilog. Pinagtagpi-tagbing yero at plywood lamang ang kubo nito. Kagad na nagtago sa matataas na damo sa gilid ng kubo ang dalawa. Teka, bakit tayo nagtatago? Magtatago muna tayo hanggang sa bumalik na si Mang Melchor dito. Sige. Kapag napatunayan natin na siya nga yung aswang, malaking tulong ito para hindi na maulit pa yung nangyari sa bangkay ni Kadoming. Kaya nga, ang gagawin lang natin dito, maghintay. Mapapatunayan din natin na siya yung aswang. Matagal ding naghintay ang dalawa. Halos mapapikit na lamang sa antok ang mga ito. Kinakagat-kagat na rin sila ng mga lamok at kung ano-ano pang insekto sa paligid. Ano ba yan? Puro pantal na yung binti ko sa kagat ng lamok ah. Huwag ka nga maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Muling nanahimik si Noli. Lumipas pa ang kalahating oras. Nakarinig sila ng mahinang mga yabag. Sinisilip nila kung sinong paparating. Hanggang sa nakita nila si Mang Melchor. Pumasok ito sa loob ng kubo. Ilang minuto lang ay lumabas na ito na may tangan na itak. Gumapang ang takot sa katawan ng dalawa. Sa kabila ng nararamdaman, pinilit nilang kumalma para na rin makahanap pa ng sapat na ebidensya. Naglakad si Mang Melchor papunta sa taniman ng saging na nakatanim sa kaliwang bahagi ng kubo. Dito sinimula niyang tabasin ang isang puno ng saging. Pabulong na nag-usap ang magpinsan. Teka, bakit siya nagtatabas ng saging na 12:00 ng gabi? Hindi kaya yan yung ipapalit niya sa katawan ng bata? Nanlaki ang pareho mga mata ng dalawa. Gusto nilang tumakbo na mga sandaling yun. Ngunit hindi pa pwede. Patuloy lamang nilang pinapanood ang ginagawa ng lalaki. Kahit pawang nanginginig na ang mga tuhod ng mga ito. Maya-maya pa,
Natapos din ang pagtatabas ni Mang Melchor sa puno. Nakita nilang itinabi na matanda ang puno ng saging sa tabi ng kubo at muling pumasok sa loob. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas ito na may hawak na maliit na bote. Naupo ito sa bangkito at nagsimulang magpahid sa katawan ng kung anong laman ng bote, mula sa mga braso, sa katawan at mga binti. Pare, magpapalit na yata siya ng anyo. Nako, kailangan na nating masabihan yung mga taga-baryo bago pa mahuli yung lahat. Wika ni Noli. Hinintay lamang ng dalawa na muling pumasok ng kubo si Mang Melchor. Saka sila kumaripas ng takbo pabalik ng chapel. Tama nga yung hinala natin. Si Mang Melchor nga yung aswang. Mabuti na lang nakatakas na tayo bago siya magpalit ng anyo. Kung hindi, baka tayo pa'y naging biktima niya. Bilisan mo yung takbo mo. Pare, baka maabutan pa tayo. Nang makarating sa chapel, umagaw ng pansin ng lahat ang kapwa hinihingal pa na sina Noli at Philip. Binigyan sila ng tubig na maiinom ng isa sa mga tao doon. Pinakalma bago tanungin kung ano bang dahilan ng kanilang mga kinikilos. Mga iho, saan ba kayo nagaling? Nakita po namin yung aswang. Kagad na umagaw ng atensyon ang sinabi ni Noli. Ano ka mo? Nakita niyo yung aswang? Saan niyo ito nakita nang mapuntahan at mahuli na ng mga tanod natin? Si ano po? Si Mang Melchor po. Siya po yung aswang. Nagulat ang lahat ng tao sa chapel sa sinabi ni Philip. Madidinig ang bulungan at kanya-kanyang opinyon patungkol sa sinabi ng binata. Totoo po. Totoo po yung sinabi ni Philip. Maniwala po kayo. Nakita po namin mismo na nagtatabas ng puno ng saging si Mang Melchor at may pinahid po siya sa katawan na likido mula sa maliit na botelya. Magtatabas ng puno ng saging ng gabi. Opo. Kahit puntahan pa po natin ngayon, makikita niyo po sa gilid ng kubo niyo yung katawan ng saging. Baka yun ang gagawin niyang pabalit sa katawan ng bangkay. Ay, Diyos ko po. Ba't mahuli na natin yung aswang? Nang mga oras na yun, nagmadali ang mga kalalakihan na kumuha ng mga kani-kanilang sandata upang gawing pananggalang kung sila man ay atakihin ng aswang. Nagtipo na rin ang kapitan at ang mga tanod na may dalang lente dahil may kadiliman ang paligid. Anak, mas mabuti pang dumito na lang kayo ni Philip. Baka naman mapahamak pa kayo sa pagsama sa paghuli kay Melchor. Marilinda, sila ang nakakita sa aswang. Kaya dapat kasama sila roon. Pero, Nay, hindi po kami mapapahamak. At isa pa, marami naman po kami doon na pupunta eh. Pare, kasama naman si Mang Matias at Dante. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Narinig ni Matias ang sinabi ni Aling Auring. Kaya nilapitan ito sina Aling Linda. Huwag kang mag-alala, Linda. Ako nang bahala sa anak at pamangkin mo. Baka nakakalimutan mo na dati akong boxer noong panahon ko. O sige na, pumapayag na ako. Pero mag-iingat kayo ha. Maya-maya pa ay lumakad na ang mga kalalakihan papunta sa bahay ni Mang Melchor. Samantalang naiwan naman ang mga babae na nagsisimula na ring ipagdasal ang planong paghuli sa aswang. Sa tabi ng ilog, sa bahay ni Melchor, naabutan nila sa gilid ng kubo ang sinasabing katawan ng saging
na pinutol ni Melchor. Melchor! Lumabas ka dyan sa iyong kubo! Nakikisigaw na rin ang iba pa nilang kasamahan, maging ang magpinsan. Hindi naman nagtagal. Lumabas din si Melchor sa kubo. Kita sa mukha nito ang pagtataka. Teka, anong ginagawa niyong lahat dito? Hindi na sumagot pa ang mga kalalakihan. Kagad sinunggaban ang inosenteng si Melchor. Sinubukan pa nitong tumakas ngunit kagad nila itong naigapos gamit ang kanilang lubid na bitbit. Teka, ano bang kasalanan ko? Bakit niyo ko ginagapos? Hindi ka na makakapaminsala pa dito sa ating baryo. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa bangkay ni Doming. Teka, ano bang sinasabi ninyo? Huwag ka nang magmaang-maangan eh. Hindi mo na kami maluloko. Alam na namin na ikaw ang aswang na umaatake dito sa ating baryo. Bilang kapitan ng lugar na ito, hindi ko hahayaan na may iba pang maging biktima. Wika ng kapitan. Hindi makapaniwala si Melchor sa mga nangyayari. Hindi na ito nagtangkapang tumakas. Alam niyang wala siyang laban sa bilang na mga kalalakihang dumakip sa kanya. Nagkakamali ho kayo. Hindi ho ako ang aswang na tinutukoy niyo. Hindi ako yun. Isa lamang akong hamak na mamamayan dito sa baryo natin. Huwag naman kayong ganyan sa akin. May mga taong nakakita sa ginagawa mo. Kaya hindi mo na yun pwedeng itanggi pa. Tama. Dapat mo itong pagbayaran. Melchor, magpasalamat ka at wala kaming balak na batayin ka sa kabila ng mga ginawa mo sa ating baryo. Maniwala ho kayo sa akin. Kahit patayin niyo ho ako ngayon, hindi mawawala yung aswang sa baryo na ito. Huwag ka nang marami pang satsat pa, Melchor. Kinaladkad ng mga tanod ang nakagapos na binata. Nakasunod dito ang iba pang kalalakihan na nagdanais ng sakta ng sinasabing aswang. Bago sila magpunta sa kubo ni Melchor, napagkasunduan ng mga taga-baryong hindi patayin ang madadakip na aswang. Bagkus, plano nila itong ikulong sa isang malaking hawla at ipresenta sa media upang mapatunayan ang dati ay kwentong bayan lamang na nilalang. Nang makarating sa tanggapan ng baryo, kagad ikinulong sa hawla na gawa sa metal si Melchor. Sinigurado nilang lagyan ng maraming kandado at tanikala ang hawla para hindi ito makatakas. Yan, dyan ka na babagay. Tignan natin kung makatakas ka pa sa mga kamay namin. Sinubukan pang yugyugin ni Melchor ang hawla. Ngunit dahil yari ito sa metal, hindi niya ito kayang lusutan. O bakit hindi ka pa magpalit ng anyo para makatakas dyan? Nasaan na yung nakakatakot mong itsura? Ilabas mo yung pakpak mo, pati yung dila mong mahaba. Pang-asar pa ng kapitan kay Melchor. Naluluha na dahil sa mga sinapit. Sa hindi kalayuan, naroon ang magpinsan. Nakatanaw sa hawla na pinagkulungan kay Melchor. Bagamat alam nila na ito ang aswang ay hindi nila maiwasan na maawa sa sitwasyon ng lalaki. Pare, tama ba yung ginawa natin? Naawa ko kay Mang Melchor. Pero siya naman talaga yung aswang na namiminsala sa baryo natin no? Di ba hindi dapat ako naawa? Ako din pare. Naawa rin ako sa kanya pero mas nakakaawa kasi yung nangyari sa bangkay ni Kadoming. Yun na lang din yung iniisip ko para matigil yung pangungonsensya sa utak ko. Kung sa bagay, gayon na nahuli na siya. Wala na tayong dapat pang ikabahala. Hindi na rin kinakailangan ng bawat kalalakihan dito sa atin na sumama sa pagraronda ng mga tanod sa gabi.
Makakagala na ulit tayo, no? Di na tayo papagalitan ni nanay. Ay, oo nga, no? Si Tia Linda kasi, masyadong OA kapag natatakot. Eh total, nakakulong na yung aswang. Gusto mo bang tumambay sa kanto bukas? Balita ko may bagong bukas na isawan doon. Ilang araw din kasi tayong hindi nakagala eh. Kaya ngayon ko lang din nalaman na may bago palang kainan doon. O sige ba? Ayos yan. Nagkakasiyahan pa ang dalawa nang lisanin ang tanggapan ng baryo. Masaya ang magpinsan. Sa wakas ay makakagala na silang muli tuwing gabi. Nang walang pangamba na baka may isang aswang na dumagit sa kanila habang naglalakad. Kasabay ng kanilang paglisan ang pagtulo ng luha ni Melchor habang nakadungaw ang dalawang pares ng kamay nito sa hawla. Hanggang sa 3 araw na ang lumipas. Huling gabi na ng burol ng batang si Roy. Dahil huling gabi na ito, dinagsa ng taong gustong makiramay ang chapel kung saan ito nakaburol. May ilang ding nagbigay ng kanilang mga donasyon para sa pamilya ng namatay. Naroon din si Nanay Linda upang tumulong at mag-asikaso sa mga bisita. Bilang tulong na lang din nila sa kanilang kumaring si Celia. Ay nako, bakit ang kalat naman dito? Itong mga batang ito, takbuhan pa ng takbuhan. Hindi ba napapagod ang mga yan? Wika ni Nanay Linda. Mga bata yang mga yan. Hayaan mo na, Linda. Linisin na lang natin at bumalik na tayo sa loob. Dahil magluluto pa tayo ng sopas. Ano pa nga bang magagawa ko? Oo, mga bata, magdahan-dahan lang kayo sa pagtakbo. Nang matapos linisin ang mga kalat, nagmamadaling pumasok sa loob ng chapel ang dalawa, habang naiwan namang naglalaro pa rin sa labas ang mga bata. Le, ikaw ang taya. Habulin mo ko kung kaya mo. Uy, undoyo-doyo mo naman eh. Susumbong kita kay mama. Hindi magsumbong ka. Isumbong mo kung kaya mo kong tayain. Muling naghabulan ang mga bata. Ngunit dahil sa kanilang paglalaro, aksidente nitong natabig ang nakabaligtad na walis tingting sa labas ng chapel. Nakita ng bata ang walis tingting sa lupa. Kaya kinuha niya ito at ginamit na pangtaya sa kanilang larong taya-tayaan. Bit-bit ang isang supot ng isaw. Masayang naglalakad sa kalagitnaan ng maliwanag na gabi ang magpinsan. Galing na naman sila sa isawan mula sa kabilang kanto. Nagustuhan nila ang lasa at timpla ng sausawan doon. Kaya palagi nila itong binabalik-balikan. Sulit tong nabili natin, oh. Pero busog na ako. Ipapasalubong ko na lang to kay nanay. Nasa chapel pa si Auntie Linda ngayon, di ba? Gusto mo, idaan na natin yan bago pa pumunta sa computer shop? Ay oo nga pala, no? Wala nga palang tao sa bahay ngayon. Sige, idaan na lang natin tong isaw sa chapel. Kalmadong naglalakad ang dalawa nang may makasalubong sila na taga-baryong tumatakbo. Tila takot na takot. Hinarang nila ang lalaking tumatakbo. Nagimbal sila nang madinig ang rason nito. Kinuha nung aswang yung katawan ng bata. Ano? Paano ho nangyari yun? Nakakulong na ho si Mang Melchor. Sigurado ho ba kayo sa nakita nyo, kuya? Oo, kitang-kita ng dalawang mga mata ko yung paglipad niya palabas ng chapel. Sigurado kong aswang yun. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi na sila nagsayang ng oras at dali-daling tumakbo papunta sa chapel. Naabutan nilang nag-iiyakan ang ilang mga kapitbahay nila habang yakap ang bawat isa. Kagad hinanap ng mata ni Noli ang nanay. Nakita niya itong hawak-hawak ang isang bata na may hawak pang walis tingting.
Nay, ano ho bang nangyari? Nasaan po yung iba nating mga kapitbahay? May nasaktan po ba sa inyo? Diyos ko, mabuti at ayos lang kayo ni Philip. Wala namang nasaktan sa amin pero yung bangkay ni Roy, kinuha ng aswang. Kung alam ko lang na makakatakas si Melchor, hindi ko na sana hinayaan ang batang ito na tanggalin yung walis tingting na inilagay ko noong unang araw pa lamang ng lamay ni Roy. Para saan ho ba yung walis tingting, tiya? Hindi kagad nakasagot si Nanay Linda, sapagkat nakita nito ang pagdating na matandang albularyong si Canestor. Mula pa ito sa kabilang bayan, kaya naman lubos ang tuwa nang makita ito sa kanilang baryo. Alam ni Nanay Linda ang dahilan kung bakit naparito ang albularyo. Dahil sa aswang. Ang paglalagay ng walis tingting ng nakabaligtad sa tabi ng pinto ay mabisa upang hindi tuluyang makapasok ang aswang sa isang bahay o lugar. Subalit sa oras na tanggalin ito ng kung sino man, parang inimbitahan niya na rin ang aswang upang kunin ang pakay nito. Canestor, mabuti naman po at nakarating na kayo. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Nakasuot ito ng puting damit at kulay kapeng pantalon. Maputi rin ang buhok nitong natatakluba ng puting bandana. May suot itong medalyon at tattoo ng krus sa kanang braso. Nay, siya po ba yung albularyo na lagi niyong ikinikwento sa amin ng kapatid ko? Oo, siya nga yun. Noong gabi na umuwi kayo ni Philip at sinabi niyong nakita niyo yung aswang, nagpunta kaagad ako kinabukasan sa kabilang bayan para kumonsulta kay Canestor dahil alam kong may kakayahan ito sa mga ganoong bagay. Pinayuhan niya ako na maglagay ng walis tingting sa labas ng bahay para hindi makapasok ang aswang. Tumigil sa pag-iyak ang ilan sa mga tao sa lugar. Nang madinig ang sinabi ni Nanay Linda, tila nabuhayan sila ng loob at umasa para sa kapayapaan ng baryo. Canestor, tulungan niyo po kami na mahuling muli yung aswang na si Melchor. Makikita ang pagkunot ng noo ni Canestor sa sinabi ni Aling Auring. Ano ka mo? Melchor ba ang pangalang sinabi mo? Oo, bakit ho? Napailing na lamang si Canestor. Kayong dalawa, dalhin niyo ko kay Melchor. Sabay turo kina Philip at Noli na ngayoy walang alam sa nangyayari. Pero hindi po namin alam kung nasan po ngayon si Mang Melchor. Nakatakas po siya sa hawlang pinagkukulungan sa kanya. Tinangay niya po yung bangkay ng bata. Mga hangal, hindi si Melchor ang aswang. Bali ang taong iginulong niyo. Pero nakita po namin... Huwag na kayong magpaliwanag dahil nangyari na. Ang importante ngayon ay madala niyo ko kay Melchor. Noli, kung hindi si Mang Melchor yung aswang, sigurado kong nakakulong pa rin siya sa tanggapan ng baryo. Ay Diyos ko, magmadali na kayo. Puntahan niyo si Melchor. Tara na, masyado nang marami ang nasasayang na oras. Maaari pa nating maibalik dito ang bangkay ng bata. Kagad na kumilos sina Noli at Philip upang ituro ang daan sa albularyo. Nakasunod din ang ilan sa mga taga-baryo upang mag-usisa sa mga susunod na mangyayari. Nang makarating sa tanggapan, sinalubong kagad sila ng sekretarya ng kapitan. Itinuro nito ang hawla at nagulat sila sa kanilang nadatnan. Totoo nga, nakakulong pa rin si Mang Melchor. Hindi nga siya yung aswang. Naku, Noli, nagkamali tayo. Tuluyan nilang nilapitan si Melchor na nakaupo lamang sa sulok ng hawla. Napansin itong may mga taong papalapit sa kanya, kaya kagad itong lumapit.
makikita pa ang pagtulo ng luha sa mga mata. Pakiusap, pakawalan niyo na ako rito. Wala naman akong ginagawang masama eh. Hindi ako ang kumuha ng bangkay ni Doming. Matalik kong kaibigan si Doming. Hinding-hindi ko yung gagawin sa kanya. Kung ganun, bakit po kayo nakatayo lang sa labas ng bakuran noong gabi ng burol ni Ka Doming? Pati na rin po sa burol ng batang si Roy. Nakita rin po namin kayo. Nagtatabas po kayo ng puno ng saging. At pagkatapos, may pinahid ho kayong likido sa inyong katawan. Natatakot ako noon. Natatakot akong mapatunayan na wala na si Doming. Kaya hanggat maaari, hindi ako sumilip sa kabaong niya o kahit pumasok man lang sa loob ng bahay nila. Tulad ng kay Doming, malapit din sa akin ang batang si Roy. Palagi niya akong binabati tuwing makikita niya ako. Minsan dinadalhan pa niya ako ng ulam nila. Para ko na ring anak si Roy, kaya hindi ko matanggap na pati siya ay nawala na rin. Dahil sa kagustuhan kong makabawi sa pagiging mabuting bata sa akin, naisip kong ihandog kay Aling Celia yung saging na tanim ko. Kaya nang gabi ding yun, nagtabas ako. Inihiwalay ko yung katawan ng puno dahil balak kong kunin yung ubod nito na gagawin ko sanang ulam sa mga darating pang araw. Ang tungkol naman sa sinasabi niyong likido, lagis yun mula kay Ka Nestor. Ipinapahid ko yun sa katawan ko kapag nakakaramdam ako ng pananakit. Napabuntong hininga na lamang si Ka Nestor. Habang ang dalawang binata naman, nagsisisi sa lahat ng ginawa nilang pambibintang kay Melchor. Mag-isa na lang ho ko sa buhay. Wala na ho kong pamilya. Katulad din ang sinapit ko rito sa baryo. Napagbintangan din ho sila. Sinunog ang bahay na tinutuluyan namin noon at ako lang ang nakaligtas. Mang Melchor, patawarin niyo po kami sa pambibintang namin sa inyo. Nadala lamang po kami ng takot noong mga panahon na yon. Huwag kang mag-alala. Kaibigan, narito na ako. Ilalabas ka namin dito sa hawla na ito. At ang tunay na aswang ang dapat nasa loob nito at hindi ikaw. Tinanggal nila ang kandado. Sa wakas ay malaya na muli si Melchor. Nagpapasalamat ito sa lahat ng tumulong upang mapakawalan siya. Hindi na rin nag-aksaya pa ng oras sina Noli at kagad silang nagtanong-tanong kung saan nagpunta ang kapitan at ang mga tanod. Siguradong sinunda ng mga ito ang aswang upang bawiin ang kinuhang bangkay. Malakas ang kutob kong nasa malapit lang ang aswang na yon. Naaamoy ko ang masansang niyang amoy. Ako rin ho. Parang may naaamoy din akong amoy bulok at malansa. Iginala ang mga mata sa paligid. Tila nagmamasid sa kung anumang madidinig na kilo sa tabi-tabi. Maya-maya pa, nakarating na sila sa paanan ng bundok. Baka naroon sa lugar kung saan natin nakita yung kalansay ni Mang Doming. Hindi pa man di nakakarating. Tanaw na nila ang kumpol ng mga tao mula sa baryo na naghahalughog sa matataas na damo. Bagamat may naaamoy silang mabaho ay patuloy pa rin sila sa paghahanap. Nasa na kaya yun? Napahinto sa ilalim ng isang mataas na puno si Philip. Inayos ang tsinelas na suot dahil napigtas na yata ito sa kakatakbo. Habang inaayos at pasipol-sipol pa ito, hanggang sa isang malamig na likido ang tumulo sa ulo. Ano to? Nakakadiri naman! Kinapa ang likod. Napansin ito na parang kulay ng dugo na may halong laway ang nakapa. Dahan-dahan itong tumingala. Ganun na lamang ang takot nang makita ang aswang na nasa itaas ng puno. Nilalantakan ang hawak na bangkay. Aswang! Sa ginawang pagsigaw ni Philip,
Naalerto ang aswang. Dinuraan niya ng maraming likido ang sumisigaw na binata. Saka nagpalipat-lipat ng puno upang tumakas. "Bilisan niyo! Huwag niyo siyang hahayaang makalayo rito!" Tinugis ng mga tao ang aswang. Samantalang naghahanda naman si Canestor upang sagupain ito. Gamit ang dala nitong langis na nagtataglay na banal na panalangin at kapangyarihan ng gabay. Nagpunta papuntang bundok ang aswang kaya naman napahinto ang ilan sa kanilang mga kasamahan dahil hindi nila alam ang ruta sa pasikot-sikot doon. "Mas mabuti pa kung maghiwa-hiwalay tayo at bubuo ng pangkat upang mas mapabilis nating mahanap ang kinaroroonan nito. Sundan niyo lamang ang mabahong amoy at siguradong malapit lamang yon." Sigaw ng kapitan. Saka sila umakyat ng bundok nang walang kasiguraduhan. "Canestor, hindi po ba tayo susunod sa kanila?" Hindi tayo susunod. Mananatili lamang tayo rito hanggang sa makita na ng gabay ko ang eksaktong kinaroroonan ng aswang. Kayong dalawa, Napatingin ito sa magpinsan. Naaligaga sa pagtanggal ng likidong kumapit sa katawan ni Philip. hoy kayong dalawa, kumuha kayo ng mga bagay na maaaring lumika ng malakas na ingay. Kahit ano, kaldero, drum, kahit ano basta malakas ang tunog. Takot ang aswang sa malakas na ingay at liwanag. Pwede rin ang apoy ngunit hindi yun sasapat para mahuli ito. Kaya magbadali na kayong dalawa at kunin ang mga kailangan natin. Nataranta ang magpinsan sa utos ni Canestor. Kahit may natitira pang likido sa katawan, hindi niya yon pinansin pa at tumakbo pabalik sa nayon. Dumiretso sila sa tahanan ni Noli. Kumuha ng kaldero at patpat mula sa hangiran ng nanay Linda niya. Dinala na rin ng binata ang torotot na gamit ng kapatid noong bagong taon. Dala ang mga kagamitan. Pinilit ng dalawa na tumakbo ng mabilis sa abot ng makakaya. Habang papunta sa paanan ng bundok, may ilang kapitbahay nila ang may mga dala ring pangpaingay. Marahil sinabihan din sila ni Canestor na kumuha. Nakabalik kagad sila dala ang mga ibinilin ng matanda. Inihanay nila ang mga kagamitan. Nagsimula ng mag-ingay sa ilalim ng maliwanag na buwan. Sari-sari na ang mga nadidinig na ingay ng mga tao. Pati na rin ang kagubatan ay nagambala na. Sige pa, sige pa, lakasan niyo pa ang pag-iingay. Maya-maya ay lalabas na din ang aswang na yan. Sigaw ni Canestor. Hindi man nadidinig ang boses nito dahil natabunan na ng ingay na ginagawa nila. Patuloy pa rin ito sa pagsigaw. Hanggang sa hindi nagtagal, may isang lalaking sumigaw. Ayun! Ayun na yung aswang! Sigaw ng kasamahan nilang lalaki. Sabay turo sa bumubulusok na aswang papunta sa gawin nila. Magsigaw ko kayong lahat mga kasama! Sumugod na ang aswang. Hindi man nakikita ang ekspresyon. Siguradong galit na galit ito. Paikot-ikot ito sa ere na para bang ibong nagwawala. Ihanda nyo na ang lambat. Kapag bumaba ang lipad, ihagis nyo kagad yung lambat. Hindi na yan pwedeng makatakas pa sa atin. Mahigit 5 minuto din ang tinagal ng matataas na paglipad nito sa ere. Bago muling bumulusok pa ibaba. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga taga-baryong ihagis ang lambat sa aswang. Pumulupot ito sa katawan at pakpak ng nilalang. Kaya naman kagad itong bumagsak sa lupa. Gamit ang mahabang kuko, sinubukan itong tumakas sa pamamagitan ng paglaslas sa lambat. Inaasahan ng mga taga-baryo na ito ang gagawin ng aswang. Napaghandaan nila ang magiging kilos.
Inilabas nila ang mga kadena na ginamit noon sa hawla na pinagkulungan kay Melchor. Itinali nila ang mga paa, kamay, maging ang leeg nito. Siguradong wala na itong takas. Igulong kagad yan sa hawla. Hindi na yan pwedeng makatakas. Pinagtulungan ng mga kalalakihang maisakay ito sa kolong-kolong na pagmamayari ng isa sa taga-baryo. Nang maisakay ay kagad na lumarga ang kolong-kolong dala ang aswang na mukhang wala ng pag-asang makawala pa sa kamay ng mga taga-baryo. Tapos na ho ba talaga? Ang daming nangyari. Halos mapahihina ako sa shirts ko kanina eh. Mabuti na lang napigilan ko pa. Nagkakamali ka. Hindi pa tapos, bata. Hindi pa po tapos. Nahuli na po yung aswang, di ba? Pwede po bang maligo muna? Amoy patay na daga na yung buong katawan ko eh. Naiiyak na reklamo ni Philip. Ngunit hindi ito pinansin ni Canistor. Bagkus ay lumakad ito papunta sa loob ng kagubatan. Canistor, saan po kayo pupunta? Dito po yung daan pabalik sa nayon. Sabay turo sa patag na lupa sa kaliwa. Hindi sila nilingon ni Canistor na parang walang nadidinig. Napakamot na lamang sa ulo ang dalawang binata. Tara na mga bata, baka hindi natin maabutan si Nestor. Mahirap maligaw sa kagubatan ng ganitong oras. Matyas, sumama ka na rin sa amin. Wika ni Melchor. Naglakad na rin ito papasok sa loob ng kagubatan. Akala ko tapos na, hindi pa pala. Pag uwi natin, magbababad talaga ako ng sangkatutak na sabon ni Mama. Habang tahimik lamang na sumusunod si Melchor, wala namang humpay ang pagrereklamo ng dalawang binata. Kulang na lamang ay pati tunog ng mga kuligdig ay pansinin nila. Napahinto ang grupo nang makita ang figura ni Canistor na nakatayo lamang sa harapan ng nakahigang putol na katawan ng akasya. Nang mas lumapit pa ang grupo sa bagay na nasa ibabaw, naging malinaw sa kanila. Naroon ang katawan ng batang si Roy. Napatakip na lamang sila ng ilong nang dumapos sa kanilang mga ilong ang nakakasulasok nitong amoy. Ay nako, kawawa ka naman Roy. Walang hiyayang aswang na yan. Kung pinagyan nyo lang ako ng pagkakataon na patayin yon, gagawin ko kaagad eh. Pasalamat na lang tayo at may natira pa sa bangkay ng bata. Kaunti lamang ang nakain ng aswang. Kung hindi ito nabantayan ng aking gabay, malamang nakuha na rin ito ng ibang nilalang na nagtatago lamang sa dilim. Wala man lang akong nagawa para sa batang niya. Kung mamarapatin niyo, hayaan niyong ako mismo ang kumarga sa bangkay niya pabalik sa chapel. Tumango lamang bilang pagtugon si Canistor at Matias. Walang arting binuhat ni Mang Melchor ang bangkay. Hindi alintana ang mabahong amoy. Tahimik lamang sila habang naglalakad. Walang ni isang gustong bumasag ng pagdadalamhating nararamdaman ng bawat isa. Kasabay ng katahimikang yon, ang lihim na pagluha ng mga taga-baryo nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng paslit. Kinabukasan, pinilit ibalik ng mga tao sa baryo ang sigla ng nayon. Nagbigay sila ng ilang regalo kay Canistor bilang pasasalamat sa pagtulong sa suliranin na kanilang kinakaharap. Sa kabilang dako naman, makikita ang magpinsan na nagtatabas ng puno ng saging bilang paghingi ng tawad sa pambibintang na ginawa ng mga ito kay Mang Melchor. Tinulungan nila ito ngayon na mangahoy at magtanim ng gulay. Sa paanan ng bundok, nalaman na rin nila ang dahilan kung bakit ito nakatayo sa may poste noong gabi na nakita nila ito.
Nahulog pala ito sa kanal ng dahil sa kalasingan, kaya mabaho rin ang amoy. Sabay na lamang nilang tinawanan ang pangyayaring yun. Magpas hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ni Noli at Philip nang minsang maranasan ang paghuli ng matandang albularyo sa isang aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.